para naman sa ating unang panayam, makakasama natin si Attorney Persida Acosta para pag-usapan o alamin yung mga karapatan ng mga biktima nitong laglag o tanim bala scheme. Good morning, Attorney. Good morning kayo. Okay. Good morning. Naririnig nyo kami, attorney? Opo, nandidinig ko po kayo. Okay, pag-usapan po natin ang issue po ng di umano'y tanim bala dyan sa NAIA. NAIA, opo. Ano po ang karapatan ng isang individual attorney kapag siya ay nahulihan ng bala sa airport? Anong dapat gawin? Tumawag po sa ating PAW hotline, 02-9236, 929-9436, o sa cellphone ko po, Smart Cell 0919-262-5190. Meron po ba tayong nakatalagang mga abogado Yes. na kasapi po ng Public Attorney's Office sa airport ngayon, attorney? Meron po, yung abogado natin. Minitig ko na po nung Martes, yung ating lahat ng abogado sa buong National Capital Region, anytime, at may tawag, kung sino available ay pupunta po kung saan naroon at nakakulong ng ating mga kababayan na OFWs at mga travelers po natin. Okay, kapag warrantless arrest na hulihan kagad ng balay sa akusado, i-inquest kagad yan sa proseso. Pwede ba agad na humingi ng preliminary investigation ang isang akusado, attorney? Pwede po. Dahil sa inquest proceedings, pwede pong pumunta ang PAW at meron po tayong inquest duty na public attorney. At ako po ay merong continuing motion, continuing na po to sa ating mga piskal sa Pasay, na kada ganyan po, isang bala, dalawang bala, sabihin, nalaga kita sa van, tapos sabihin ng mga tao, wala naman silang dala, and then anting-anting sinasabing dala nila. Opo. May continuing motion po tayo ng for release for further investigation. Okay. Para matigil na po ito. Okay. Opo, matigil na po Opo. sinasabi na laglagbala, tanimbala, sinasabing amulet lang yan, anting-anting lang yan. Ay, kailangan maging professional po mga airport Opo. at maging yung mga travelers natin, dapat alam din nila yung karapatan nila at obligasyon nila. Opo. Yes. Kapag Ayan, siguro po, Attorney, para po sa ating mga viewers, no? Sa tingin niyo po, ano po ba yung dapat nilang gawin pag sila po ay nahulihan ng bala? Ano nga po yung, katulad po na nabanggit nyo, ano po ba yung mga karapatan na dapat alam nila pag sila po ay nabiktima nitong tanim o laglag bala na scheme na po ito sa NAIA? Ay, di ko masyado maintindihan ang tanong nyo. Parang tamang gawin pag nagmay balang Yes, sinabing opo, nakikita. Agad ko tumawag sa abogado, mag-right to remain silent, huwag hihipuin ang bagahe nila, tawag mo sa PAW. Ngayon, kung meron pong nagagalit na, kagabi may private lawyer, di umanong nagagalit, bakit nirelease yung 77 years old ng PAW? Ay, huwag mo silang magalit, ginagampanan lang mo ng pamahalaan, ang tungkulin ng pamahalaan na magbigay ng legal services pagitan ng public attorney's office. Lalo kagabi, wala naman nung lawyer nagbabantay doon o tumutulong samantalang ang ating city prosecutor na dumating at yung assistant niya na talagang kahit sa oras ng gabi po pupunta sa mga ulungan din, yung mga piskal natin, ay alam mo, iwan ko po si Lolo, ay high blood, 77 years old, pupunta lamang ng LA, galing Iloilo, sumakay ng aeroplano, hindi naman sinabi sa Iloilo may bala yung kanyang luggage. Pagdating sa terminal to, sabi may bala daw. Oh. So, ayun po, itulungan lang natin. Meron tayong limited services. Opo. At si Lolo po, nakalaya ng tuluyan kagabi at na-turn over po namin sa mga kamag-anak. Opo, ano po ang garang remedyo ng isang would-be accused, itong mga akusado, para sila kapag sila inosente pero naakunan po sila ng bala, di umano, nataniman sila ng bala, attorney? Hindi ko po maintindihan ang linya nyo. Parang merong namamalakol o namumukpok na hindi sa linya nyo. Pakitawagan niyo po ulit ako. Malabo po ang linya nyo. Salamat po. Oo, malabo. Sige, babalikan natin mamaya. Tatawagan ulit natin si Attorney Persida Acosta. Pero ayan, nabigyan niya tayo ng mga tips kung ano yung mga dapat gawin pag kayo po ay nahulihan ng tanim o kayo po ay nabiktima ng tanim o laglag bala scheme.